Kamusta po, Katalaw Red? Isa po ako sa mga tagapakinig mo sa iyong mga kwentong kababalaghan. Kaya naman, naisipan ko pong ibahagi sa inyo ang aking karanasan. Itago nyo na lang po ako sa pangalang Rex. Tubong probinsya po ako. Noong dekada 90 po, ay nasa 14 na taong gulang po ako ng mga panahong iyon. Bunso po ako sa aming 5 magkakapatid. Noong kabataan ko po ay hilig po namin ang maglaro ng gagamba. Dahil malayo po kami sa kabihasnan at sa halos di kami mabilhan ng laruan ng aking mga magulang, ay ito na po ang nagsilbing libangan naming magkakaibigan. Nakasanayan po naming maghanap ng gagamba tuwing alas 6 ng hapon o di kaya ay tuwing magtatakip silim na. Dahil mas madali pong makahanap ng gagamba. Dahil iyon po ang oras ng paggawa ng bahay ng mga ito, gamit nila ang kanilang sapot o lawa. Kaya naman, tuwing makakahanap po kami ng gagamba, ay tuwang-tuwa na po kami dahil kinabukasan ay may ipanglalaban po kami ng aking mga kaibigan. At tuwing may ipanglalaban po kami, ay pumupusta po kami. Minsan po talo, pero malimit po ay panalo. Kaya naman ay nawili po kaming magkakaibigan. Sa halos sunod-sunod namin paghahanap ng gagamba sa mga masusukal na lugar malapit sa aming mga tahanan, ay halos wala na kaming makita. Halos lahat ng mga kabataang gaya ko sa aming lugar ay gagamba din po ang kanilang libangan ng mga panahong iyon. Kaya naman, dalawa sa aking mga kaibigang, si Harold at Chris, ay nagyaya na maghanap sa kabilang barangay. Medyo may kalayuan po ito sa aming tahanan. Pero ang ilan po sa mga bahay na iyon ay natatanaw po sa aming barangay dahil nasa mataas po na lugar ang aming kinaroroonan. Mag-aalas 7 na po ng gabi nang makarating kami sa kabilang barangay. Sa paghahanap ng gagamba ay 2 flashlight po ang nagsisilbing ilaw namin sa mga oras na iyon. Sa halos kalahating oras namin paghahanap ay halos mapuno na po ng gagamba ang aming 2 pirasong box ng posporo. Kaya naman ay nagyaya na pong umuwi si Harold dahil baka daw hinahanap na ito sa kanila. Pasado na po alas 8 ng gabi nang makauwi ako sa aming tahanan. Natatanaw ko po ang aking ina na nag-aabang sa pintuan ng aming bahay. Nang makalapit na ako, ay tinanong ako nito kung saan raw po ako galing dahil kanina pa raw po ako nito hinahanap at may ipag-uutos sa akin. Sinagot ko naman po ito. Sa kabilang barangay po, naghanap po kami ng gagamba kasama si Chris at Harold. Saang barangay? Pagtatanong nito na para bang takang-taka ito sa aking nasabi. Diyan po sa kabilang barangay na natatanaw po rito sa atin. Sagot ko naman sa aking ina. Nang marinig ng aking ina ang mga katagang sinabi ko, ay agad ako nitong hinila sa aking braso. Papasok sa aming tahanan. Aniya, wag na kayong pumunta sa lugar na iyon. Delikado roon. Bantog sa ating barangay na may isang pamilyang naninirahan doon sa may tabing ilog na isang pamilyang aswang at nasa sakupan iyon ng barangay na inyong pinuntahan. Pabulyaw na wika nito sa akin, pero binaliwala ko lang po ang mga sinabing iyon ng aking ina. Lumipas ang 1 linggo, halos ilan na lamang po ang aming gagamba. Muling nagyaya si Harold at Chris na muling manghuli ng gagamba. Ani Harold, paano? Dating gawi, doon ulit tayo. Para saglit lang tayong makarami at makauwi agad tayo. Pero doon tayo sa may tabing ilog. Tingin ko, mas marami tayong makukuha roon. Dahil sa tingin ko ay wala namang naghahanap ng gagamba roon. Sumang-ayon naman si Chris sa mga nasambit ni Harold. Nang mapansin ni Harold na hindi ako sumagot, ay tinanong ako nito. Aniya, ano Rex, sasama ka ba? Sa sunod na lang siguro, ayaw kasi ni mama na pumunta ako doon. Sagot ko naman kay Harold. Baka mapagalitan uli ako noon pag nalaman niyang pumunta ako doon. Dagdag ko pa rito. Sus, sumama ka na. Saglit lang naman tayo doon. Sumama ka na sa amin ni Chris. Pamimilit nito sa akin. Sinangayunan naman iyo ni Chris. Aniya, oo nga naman, sumama ka na sa amin at saglit lang naman tayo roon. Gaya nung nakaraan, saglit lang. Nakauwi na tayo agad. Dahil sa pamimilit ng dalawa, ay pumayag na akong sumama. Inisip ko na saglit lang naman kami roon at di naman magtatagal at di naman siguro iyon mapapansin ng aking ina. Pero bago kami umalis,
umalis ay umuwi muna ako sandali at kinuha ko ang buntot ng pagi na naroroon sa kwarto ng aking mga magulang. Dahil noong nabubuhay pa ang lolo ko, malimit nitong ikinukwento sa akin na takot raw ang mga aswang sa buntot ng pagi. Kaya naman ay itinago ko ito sa aking suot na damit para hindi iyon mapansin ng aking ina. Habang tinutungo namin ang lugar kung saan kami manghuhuli ng gagamba, ay masayang nagkukwentuhan si Chris at Harold. Pansin naman ng mga ito ang pagiging tahimik ko ng mga oras na iyon. Dahil hindi po maalis sa isip ko ang sinabi ng aking ina sa akin. Nang papalapit na kami sa ilog ay may napansin ako na para bang may sumusunod sa amin. Sinabi ko iyon kay Harold at Chris at pinagsabihan ko ang mga ito na huwag maingay at para bang may sumusunod sa amin. Sa halip na tumahimik ay lalo pa ang mga itong nag-ingay. Nang marating namin ang ilog ay may napansin akong isang bahay malapit rito. Halos di ako mapalagay dahil iyon ang tahanan na tinutukoy ng aking ina. Nang papuno na naman ang aming lalagyan ng gagamba, ay nagyaya na ring umuwi si Harold. Aniya, o paano, uwi na tayo. Sa susunod naman. Habang papalayo kami sa ilog na iyon, ay may napansin naman akong isang nilalang na sumusunod sa amin. Nang mga oras na iyon ay dali-dali kong kinuha kay Chris ang flashlight at itinutok ko iyon sa lugar kung saan ko napansin ang nilalang na sumusunod sa amin. Laking gulat ko nang masilayan ko ang isang malaking aso. Nang makita iyon ni Harold at Chris, ay napatras ang mga ito sa nasilayan ng mga oras na iyon. At dahil sa sobrang takot namin ay tumakbo kami pabalik sa nasabing ilog. Ramdam ko ang takot sa aking dibdib dahil hindi iyon pangkaraniwang aso. Sobrang laki nito kumpara sa mga asong malimit naming nakikita. Pula ang mga mata nito at kulay itim. Sa halos ilang minuto naming pagtakbo ay napadpad kami sa isang bahay na malapit sa ilog na iyon. Kumatok kami rito at humingi ng tulong. Laking pasasalamat namin ang pagbuksan kami ng isang matandang babae. Pinatuloy kami nito sa kanilang tahanan. Halos hindi kami makapagsalita sa mga oras na iyon. Habang umahangos kami ay kapansin-pansin ang pagiging tahimik na matandang babae. Nakatingin lamang ito sa amin. Maya-maya ay may dumating na isang lalaki na sa tingin ko ay anak niya iyon. Nang makapasok na ito ay nagsalita ito, "Kamusta? Marami ba kayong nahuling gagamba?" At ngumiti ito na para bang nakakaloko. Nagkatinginan na lamang kaming tatlo dahil sa sobrang pagtataka na paano niya nalaman ang aming pakay sa lugar na iyon. Kapansin-pansin naman ang amoy na sobrang langsa sa tahanang iyon. Dahil sa tanang buhay ko ay doon lamang ako nakaamoy ng sobrang langsa. Si Harold at Chris naman ay panay ang duwal ng mga oras na iyon. Sa halos isang oras naming pamamalagi roon ay doon muling pumasok sa aking isipan ang nasabi ng aking ina. Kaya naman ay nagpaalam na ako sa matandang babae at sa lalaking naroroon. At hinila ko si Harold at Chris. Pero bago pa kami makalabas sa bahay na iyon ay may isang babaeng lumabas sa kwarto ng tahanang iyon. Duguan ito at may kinakain na kung ano. Nang matukoy namin ang kinakain nito ay napatulala kaming tatlo. Nang aming masilayan na ulo ng isang sanggol ang kinakain nito. Nanginginig ang buo kong katawan sa sobrang takot. Si Harold naman ay sigaw ng sigaw at si Chris ay nakatulala na lamang ng mga oras na iyon. Kahit napakiramdam ko ay wala na akong lakas, ay pilit kong hinila ang dalawa kong kaibigan upang makalayo sa tahanang iyon. Sa halos 20 metro na kaming nakakalayo sa tahanang iyon, ay may biglang humarang sa amin na isang malaking aso na kulay itim na nagmula sa isang damuhan. Maya-maya ay natanaw kong sumusunod sa amin ang matandang babae. Unti-unting nagbago ang anyo nito. Naging isang malaking ibon ito. Pula ang mga mata. Tinangka nitong dagitin si Chris pero dumapa si Chris bago pa ito makalapit. Nang tangka namang atakihin na kami ng nasabing aso, ay inilabas ko ang buntot ng pagi na nakatago sa aking suot na damit. Inihampas ko ito sa malaking aso. Tinamaan ito sa unang paa niya. Ramdam kong sobra itong nasaktan. Nagpagulong-gulong ito sa damuhan na naroroon. Nang tinutukan ko iyon ng flashlight, ay nakita kong nag-anyong tao ito. Ito ang lalaking nagtanong sa amin kung marami daw ba kaming nahuling gagamba.
Pakiang-kiang itong naglakad patungo sa aming kinaroroonan. Muli ko itong hinampas ng aking hawak na buntot ng pagi. Muli itong tinamaan sa kanyang likod. Habang paliad-liad nitong kapit ang kanyang likod, ay kumubli ito sa damuhan. Nang sundan namin ito, ay bigla itong naglaho. Nang lilingunin naman namin ang malaking ibon, ay bigla nitong nahagip ang balikat ni Harold. Bumaon ang matutulis na mga kuko nito sa balikat ni Harold na nagdulot ng malalim na sugat at pagdurugo. Nang hahampasin ko ng buntot ng pagi ang malaking ibon, ay mabilis itong nakalayo at di ko ito natamaan. Sa di kalayuan sa aming kinaroroonan ay may narinig kaming ingay na para bang ingay iyon na isang grupo na papalapit sa amin. Pero bago pa ito makarating sa amin ay muli na namang sumugod ang malaking ibon. Noong mga pagkakataong iyon ay ako na po ang pinunteriya nito. Kaya naman ay inunahan ko pong hampasin ito. Sa pagkakataong iyon ay tinamaan ito sa kanyang leeg. Bumagsak ito at gaya ng malaking aso ay unti-unting nagpalit ito ng anyo. Bumalik ito sa pagiging anyong tao. Habang hawak-hawak nito ang kanyang leeg ay tinungo nito ang kanilang tahanan. Sa di kalayuan ay narinig naming papalapit na ang nasabing grupo. Kaya naman ay tumago kami ng aking mga kaibigan sa isang damuhan na naroroon. Pero nang mapansin ko na isa ang aking ina sa grupo patungo sa lugar na aming kinaroroonan, ay lumabas kami. Kasama sa grupong iyon ang mga magulang ni Harold at Chris. Ayon sa mga ito, hinanap daw ng mga ito si Harold at Chris, pero nang di nila makita ay pumunta ito sa aming tahanan. At nang di rin ako makita ng aking ina ay nagbakasakali ang mga itong puntahan kami rito. Sobrang galit ng aming mga magulang nang malaman ng mga ito ang kaganapan ng mga oras na iyon. Kaya naman, nang makita ng mga magulang ni Harold ang sugat nito sa balikat ay tinungo ng ama nito ang tahanan ng mga aso. Makailang beses itong kumatok pero walang may nagbukas dito. Kaya naman ay sapilitan nitong binuksan ang pintuan ng bahay na iyon. Pinagsisipa nito ang pintuang iyon hanggang sa masira. Nang makapasok na ito sa tahanan ng mga aswang ay wala itong inabutan ni isa sa mga ito. Pero laking gulat nito nang masilayan ng ama ni Harold ang isang paa at isang braso ng sanggol na naroroon na para bang tira-tira na lamang iyon ng mga ito. At doon namin napag-alaman na ito pala ang naaamoy naming sobrang langsa dahil sa mga dugong tumagas sa ilalim ng sahig ng tahanang iyon. Dahil sa mga nasilayan namin ng mga oras na iyon, ay sinunog ng mga ito ang tahanan ng nasabing mga aswang. Mula noon ay di na bumalik ang mga ito sa lugar na iyon. Paglipas ng ilang araw ay pinuntahan ko si Harold sa kanilang tahanan upang dalawin ito dahil nagpapagaling ito sa kanilang bahay. Dumaan ako sa isang bagong tayong bahay na nagtitinda ng barbecue. Bibili ako at dadalhin ko iyon kay Harold. Nang magbabayad na ako, ay sandali akong naghintay dahil buo ang ibinayad ko sa halos kaedad kong tindera. Sa di kalayuan ay narinig kong tinawag nito ang kanyang ina. Aniya, "Ma, pahingi ng pangsukli." Nang lumabas na ang tinawag nito, ay namukhaan ko ang babae. Di ako pwedeng magkamali. Siya ang babaeng lumabas sa tahanan ng mga aswang habang kinakain ang ulo ng isang sanggol at duguan ng mga oras na iyon. Nang makita ako nito ay dali-dali itong tumalikod at tinungo nito ang pintuan papasok sa kanilang tahanan. Maya-maya ay lumabas ang lalaking pamilyar din sa akin. Sandali itong tumingin sa akin. Muling nanginig ang buo kong katawan. Siya ang lalaking naging isang malaking aso na kulay itim. Nang may abot na sa akin ang sukli, ay dali-dali akong umalis. Habang naglalakad ako, ay di ko lubos maisip na sa aming barangay na lumipat ang pamilya ng mga aswang.